Hi, good evening, everyone. Our topic for tonight is from the book of Corinthians 15, verse 19. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Sa Tagalog version po, kung sa buhay lamang na ito, tayo ay umaasa kay Kristo, tayo na ang higit na kahabag-habag sa lahat ng mga ito. So, ang mga Kristiyano po at times na in many situations, ang mga Christian mabilis ma-attach dito sa mundo. Para bang ang buhay ay parang patungkol na lang dito sa mundo. Lahat ng investment natin patungkol dito sa mundo. Hindi na tayo nag-invest sa eternal or eternity. At sobrang attached tayo sa mga bagay-bagay. Sa mga hindi yung mga bagay na kailangan natin. Pero mas dapat siguro yung pagtuunan natin ng pansin. Kailangan yung hindi pang temporary. Kasi temporary lang naman yung mga bagay na nandito sa ibabaw ng mundo na hindi natin madadala. Or tayo mga Kristiyano, kapag nag-iisip tayo, dapat hindi pang mundong ito ang iniisip natin, kundi pang walang hanggan. Because there is hope beyond the grace. Kasi sana ma-encourage tayo na etong devotion natin ang ma-encourage na beyond being old or pag namatay tayo, may pag-asa pa na matatagpuan natin kay Jesus Christ. Kasi the second coming, na nangako siya na He was come back again at the proper time according to God's perfect time. And that is the time of redemption, the fullness of redemption, na kabuuan na kapag bumalik si Jesus Christ, magiging perfect na yung mundo. Ang kasunod ng resurrection, lahat ng nananampalataya kay Jesus Christ ay magkakaroon ng bagong katawan at hindi na magkakasala, hindi na mamamatay or mabubulok. At kung kailan mangyayari yon, the second coming of Jesus Christ, wawakasan na niya lahat ng mali at magiging perfect. So there is hope beyond the grave. Sana hindi tayo ma-attach sa mundong to. Dahil may buhay sa kabila ng lahat ng ito. Yung mga nauna nang namatay, yung mga kapamilya natin na nauna nang namatay, we will meet our loved ones again. Sa pagpaparito ng Panginoon, madadatnan niyang buhay, itatransform, at magkakaroon sila ng perfect na katawan. And after the resurrection, magkakaroon tayo ng grand reunion. We will see one another, our loved ones, ang mga pamilya natin na nauna nang namatay. Yung mga apostle, si David, Abraham, at lahat yan mamimit natin kapag ginawa natin yung kalooban ng Diyos. At yun yung mamimit mo lahat, all the believers. So, kapag tayo naniniwala, dapat tuloy-tuloy na natin. Because God's solutions last forever. Ang problema ng sangkatauhan ay pangwalang hanggan. Kapag tayo
tumanda na, magkaroon ng sakit, may mga iniinda tayo, dilisan tayo sa mundong ito. Pero ang solusyon ng Diyos sa panghihina ng katawan, yung solusyon ng pinakamatinding problema na nararanasan natin, may solusyon ang Diyos dyan. At yun ay pang walang hanggan. Kapag ka sinabi ng Diyos, sige, kung gusto mo pahabain ko pa yung buhay mo, pero mamamatay ka pa rin. Kahit gaano pa kahaba ang i-extend niya sa buhay natin, mamamatay pa rin tayo. Kahit kaano pa yung sakit natin, na ma-extend pa lahat ng gamot, magkaroon tayo ng yung solution. Pero ang solutions ni Lord ay last forever. Instead of relying on medicine, relying on technology and science, ang future natin ay hope. Yun yung solution ng Lord na maglalast forever. When Jesus Christ comes back and resurrection from the dead, maganda yung dapat ituon natin yung ganitong kaisipan sa mga bagay na ganyan para maging confident tayo, maging matapang tayo na tanggapin kung ano kahinatnan natin dito sa mundo to. Yung buhay hindi pang ibabaw or yung dito sa pang mundo na kailangan i-level up natin yung buhay natin for Christian life. Hindi tayo nabubuhay para sa temporary lang. Kailangan mamuhay tayo sa eternal, because you have eternal life in Jesus Christ and you will live forever. Ang application natin dito, hope beyond the grave. Kailangan we can think, we make plans beyond the grave. Kasi may buhay pagkatapos ng kamatayan. So, dun tayo mag-focus na may second coming. Ito yung pag-asa ng mga mananampalataya na ang Panginoon ay babalik na muli dito sa lupa. Kaya yun yung pag-asa natin na panghawakan natin. Kapag ka sinabi kasi ang second coming, parang hindi na masyadong, parang kailan pa yun? Matagal pa yun. Hindi yun masyadong importante. Pero sa Christian life, dapat pinag-uusapan yan. Maging sentro yan. Yung mga bagay na pang-eternal. Hindi yung mga puro temporary lang. So, dahil ito pinaka-importante, kailangan mamuhay tayo kasi may God's glory. Namatay siya para sa atin. Kaya yung pattern na yon, yung buhay na muling na namatay at muling nabuhay, sentro yan ng ating pananampalataya na hindi natin dapat baliwalain. So, magkaroon tayo ng pag-asa na mag-focus tayo sa itong eternal and the second coming of Jesus Christ. So, huwag tayong masyadong maging komportable sa mga makabundong bagay na nakukuha natin, na nararanasan natin. Kasi ang totoong buhay ay yung makapiling natin ang Lord
sa kabilang buhay kapag tayo ay namatay.